Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay dumalangin sa ating dakilang Diyos, praise the Lord, upang tayo po ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos sa mabanal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal naming Panginoong Yesus, taos puso pong pagpupuri at pasasalamat, amin pong ipinapaabot sa iyong banal at dakilang pangalan sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na tapos na, mahal na Panginoon. Marami pong salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Ito po'y patunay ng aming handog na pagsamba, papuri, pasasalamat ay nakaabot sa iyong trono ng biyaya. Tunay na kinulugdan mo, mahal na Panginoon. At nagpapasalamat kami sa mga papuring awitin na aming inalay sa iyo. Ganoon din po sa matapat na pagngangkaloob ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon, sa oras nito muli kami nagpapakumbaba at humingi ng kahabagan at kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Linisin mo ang aming mga puso at kaisipan na sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw po maglagay, mahal na Panginoon, ng bawat salita sa aking labi na maging pagpapala, mahal na Panginoon, sa lahat na nakikinig. Alisin mo po ang mga alinlangan at mga hadlang ng kaaway. Hallelujah. Sa unang panalangin po, naming minamahal, kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida. Ito pong samadalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama namin itinataboy at pinapalayas ang lahat ng mga hadlang ng kaaway, mapag-alinlangan, limos of hindrances, unbelieving doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Makaupo na po kayo, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamalapan ng Jesus at ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagdakila at parangal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng aking dubling paggalang, pagrespeto sa atin pong minamahal at kagalang-galang ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po natin malilimutan ang mga pinagpalang mga pangangaral at pagtuturo atin pong minamahal at kagalang-galang na Evangelista Will Estrada Almeida. Ganon din po ang ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Atin pong beloved Mama Dear, praise the Lord. At sa buong beloved Almeida family, pinapaabot niyo po ang aking pagbati sa kanila na magandang araw. Purihin ang mahal na Panginoon sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa lahat po ng mga katuwang at mga kabalikat sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos, mga minamahal? Lahat ng nakahanda na magsabing, praise the Lord. Sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung meron kayong mga ballpen at papel, mga minamahal, isulat niyo po ang ilang mga talatang atin pong babasahin upang pag-uwi po ninyo sa inyong mga bahay, pwede niyo pong buklatin muli at basahin upang ito po'y ma-refresh sa atin pong makaisipan ang atin pong pinag-aaralan. Sa hapong ito, mga minamahal, dahil Holy Supper po natin, mga minamahal, ang atin pong topic is about forgiveness. Mahalaga po yung pagpapatawad, mga minamahal. Amen? Amen. Kung minsan ang pagpapatawad madaling sabihin, pero kung minsan mahirap gawin. Mahirap gawin yan kapag ang isang tao ay hindi po total na sumurrender sa ating pinakamamahal na Pinoon. Mahirap gawin ang pagpapatawad kapag ang isang tao ay hindi totoong pinag-aharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero sa atin na mga tinubos ng Diyos, sa atin mga minamahal na narito sa banal na ministeryong ito, hindi mahirap gawin ang pagpapatawad. Ito po hindi utos ng sinumang tao ang magpatawad. Ang utos na ito, mga minamahal, ay utos ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat tayong magpatawad, mga minamahal. Bakit? Ano po ang kapakinabangan nito, mga minamahal? Purihin ang mahal na Panginoon. Ano po ang benefits kapag tayo po nagpapatawad? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, marami tayong mababasa na inutos ng mahal na Panginoon ng pagpapatawad. Ang totoong pagpapatawad, ang sabi rito, mga minamahal, to forgive someone means to let go or let them off the hook for something they said or did. True forgiveness means to forgive and forget. Amen? Ang tunay na pagpapatawad ay kinakalimutan. Kung ano man yung mga nasabi sa atin na hindi magandang salita, ano man yung ginawa sa buhay natin, mga minamahal, na hindi maganda, ang tunay na pagpapatawad, ang sabi rito, mga minamahal, ay paglimot.
kakalimutan natin, hindi natin balik-balikan, mga minamahal, kundi totally atin pong pinatawad ang isang tao, kalimutan natin kung anong ginawa nila, kung anong nasabi nila sa atin. Iyan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Pinoon. Gagawin natin yan, hindi dahil mga minamahal para lamang sa atin. Ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil kung minsan ang bagay na ito ay mahirap nating gawin. Dahil alam naman natin mga minamahal na hindi natin mabiblame ang iba, na kung minsan mga minamahal yung mga pangyayari, hindi po talaga mga minamahal o hindi po madaling tanggapin. Purihin ang malapit. Ngunit mga kapatid, sa isang Kristiyano, pinagsisikapan nating sundin ito dahil ito yung nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kung totoong umiibig tayo sa mahal na Panginoon, gagawin natin ang bagay na ito. Natin magsabing, praise the Lord. Atin pong basahin ang unang talata, aklat po ng Roma, Kapitulo 3, 23, ihanda po ang awit 133:4. Dito po sa mga taga Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalulhatian ng Diyos. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi rito mga minamahal, for all have sinned and come short of the glory of God. Mga kapatid, wala pong makapagsasabi na wala siyang nagawang kasalanan. Wala pong perpektong tao, mga minamahal. Lahat po ng tao, mga kapatid, dahil nasa laman, nagkakamali, nagkakasala, mga kapatid. Nature po ng tao, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng Biblia, wala pong mga minamahal na makapagsasabing hindi siya nagkasala. Mga kapatid, purihin ang ating pinakamamalapin. Lahat tayo, mga minamahal na sumpungan sa harap ng Diyos, na lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, mga minamahal. Ngunit, ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga kapatid, kindly po, isunod na natin ang awit 133:4 at handa rin po ang Isaiah 43:25. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 130, talatang 3 at 4. Ito po ang nasusulat. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, dahil lahat ng tao nagkasala, lahat tayo, mga minamahal, makasalanan tayo, na tinubos ng Diyos sa atin na lumapit kay Kristo, tumanggap sa mahal na Panginoon, isinuko ang buhay, pinatawad na tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ano pong ibig sabihin ni King David? Kung ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nagtatanim, nagtatanda, mga minamahal, o ikaw, makasalanan ka, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Ang sabi ng Biblia, kung ganun ang mahal na Panginoon, sinong makatatayo sa harap ng Diyos? Wala ni isang pwedeng tumayo sa harap ng Diyos kung ang Diyos ay magtatanim, mga minamahal, at siya po ay magtatanda ng kasalanan ng lahat ng tao, mga kapatid. Wala tayong maiharap sa mahal na Panginoon ni isa dahil lahat tayo nagkamali at nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sabi sa 4, ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay may taglay na pagpapatawad sa bawat tao. Sa lahat po ng lumalapit sa mahal na Panginoon, sa lahat po na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, inaamin na siya'y isang makasalanan at tinatanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon at handa siyang talikuran ng kasalanan. Ano mang kasalanan na ginawa natin, handa tayong patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kahit gaano pa kalaki, mga minamahal, ang kasalanang nagawa natin sa harap ng malapin. Lahat tayo, mga minamahal, iba-iba pong nagagawa natin, mga kapatid, na pagkakamali o kasalanan sa harap ng Diyos. Yung iba nga sa atin, mga minamahal, sinasabi natin, mga minamahal, na hindi na tayo karapat-dapat pa sa ganitong gawain, na hindi tayo karapat-dapat na bumanggit ng pangalan ng mahal na Panginoon dahil sa kasalanan natin, mga minamahal. Ngunit tandaan na po natin, sabi ng binasa natin, may kapatawarang taglay ang Diyos para katakutan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil kung hindi tayo patatawarin ng Diyos, lahat ng tao, mga minamahal, kung hindi patawarin ng Diyos, lahat ng tao itatapon sa impyerno. Dahil walang taong hindi nagkasala. Ngunit ang Diyos ay mahabagin na Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Mapagmahal ang ating pinakamamalapin. Kaya narito tayo ngayon, mga minamahal. Ang mga buhay natin nung araw, masalimuot, mga kapatid. Ang mga ginagawa natin noon, mga gawaing makasanglibutan, mga minamahal, labag sa kalooban ng malapinoon.
Pero nung tayo lumapit sa Diyos, nung tayo magpakumbaba, nagsisi sa ating makasalanan at nangakong tatalikuran ng kasalanan, eto tayo ngayon, binanal ng Diyos. Pinatawad tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. Kaya sabi po ng Isaiah, mga minamahal, Isaiah 43:25, ano po sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 43, versikulo 25, ito po ang sinasabi, Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang, alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang inyong mga kasalanan. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Ano po ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Ako ang pumapawi ng inyong mga kasalanan. At ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi lang niya papawiin ang ating kasalanan. Hindi lang niya tayo patatawarin. At ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa binasa po natin mga kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, at hindi ko aalalahanin ang inyong mga kasalanan. Kinalimutan na ng mahal na Panginoon kung ano yung mga kasalanan natin na gawa natin nung araw, mga kapatid, mula nung tayo lumapit sa Diyos at pagsisihan ang lahat na yon. Lahat ng yon ay kinalimutan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi na binalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ron, ito po yung sabi ng Biblia, mga minamahal, yung ating binasa kanina, is about forgiveness, mga minamahal. Ito yung tunay na pagpapatawad na ang sabi rito, forgive and forget. Yan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. At kung tayo nga, mga minamahal, ay mga tunay na tagasunod ni Kristo, at tayo nga ay totoong pinapanahanan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, at may pag-ibig sa ating puso, ang ginawang ito ng malapay noon na pagpapatawad at paglimot, magagawa din po natin yan. Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin para gawin at masundin ang mga bagay na yan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, mga minamahal, ang tanong natin, mga kapatid, why it should important to forgive? Bakit po mahalagang magpatawad tayo, mga minamahal? Bakit nga ba napakahalaga, mga minamahal? Dahil, alam niyo po, mga minamahal, ang golden rule ng ating tinatopic ngayon, yung forgiveness, yung pagpapatawad, ang golden rule niyan, mga minamahal, treat others as you would want to be treated. Amen? Amen. Sabi rito, tratuhin natin yung iba kung anong gusto natin na gawin ang pagtrato nila sa atin. So, gusto natin na tayo nga, mga minamahal, pag nagkakamali, naghihingi tayo ng paumanin, naghihingi tayo ng patawad, mga minamahal, igagawin din nila yan kung tayo po ay marunong din magpatawad. Sabi nga ng kanta natin, mga minamahal, ang pagpapatawad ay gawin pagkat ang Diyos ay pinatawad ka rin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So bakit mahalagang magpatawad tayo, mga minamahal? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kindly po, pakibasa po ang aklat po ni San Mateo, Kapitulo 6, talatang 14 at 15. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 15, ito po ang nakasulat. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yun pala ang kahalagahan, mga kapatid. Dahil tayo po'y Kristiyano, mga minamahal, sabi nga bilang Kristiyano, tayo po ay Christ-like. We are the light and salt of the world, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Lumalakad tayo katulad ng mahal na Panginoon. Namumuhay tayo ayon katulad din sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon, bakit mahalagang magpatawad? Dahil ang sabi niya, mga minamahal, magpatawad kayo. Sabi sa 14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa langit. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Praise the Lord. So gusto natin, mga minamahal, na patawarin tayo ng Diyos. Amen? Amen? Wala naman po, sabi ko nga po, nobody's perfect. We are all going to perfection, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Wala po tayong may tatago. Maring minsan, mga minamahal, hindi nakikita ng kapwa natin yung ginagawa nating kasalanan. Maring hindi alam ng kapwa natin, ng mga loved ones natin, yung kasalanan ginagawa natin. Pero hayag yan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Dahil mga minamahal, wala tayong may tatago sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ipatawad ninyo. Yung kapwa ninyo, pag nagkasala sa inyo, patawarin ninyo sila upang patawarin din kayo. Pero kung hindi ninyo patatawarin yung nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Amen? Kaya kung minsan, mga minamahal, dumadalangin tayo sa Diyos, yung mga panalangin natin, mga kapatid, nagiging hindrance ito, mga minamahal, upang ang mahal na Panginoon na hindi tumugon sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Nasabi natin, dumadalo naman tayo, nagtatapat naman tayo sa pagbibigay, mga minamahal. Kung minsan, nandun tayo sa pumumuhay sa may kabanalan, ngunit kung minsan, mga minamahal, nakalimutan natin, saliksikin yung laman ng ating puso, na kung minsan pala mga minamahal, marami tayong itinatagong mga sama ng loob, mga hinanakit, na yung tao na nakagawa ng pagkakamali sa atin, humingi na ng tawad, pero hindi natin mapatawad, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, patawarin ninyo ang inyong kapwa kapag nagkasala sa inyo. Dahil pag ginawa niyo yan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Datapwat kung hindi ninyo patatawarin ang taong nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating malapit. So ganun kahalaga ang pagpapatawad, mga minamahal. So tandaan po natin yung role, yung golden role ng pagpapatawad. Kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, gawin mo rin sa iba. Amen? Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, ilang beses ba magkakasala yung kapatid natin? Kasi kung minsan, mga minamahal, hindi natin masisi yung iba, sabi ng iba, Brad, paulit-ulit na kasi. Amen? Minsan, hindi na natin gugustuhan, mga minamahal. Pero, kung titingnan natin yung pinag-uutos na malapinoon, salungat ito minsan sa gusto natin. Mga kapatid, kung tayo masusunod, ayaw na talaga natin pagbigyan. Ayaw na talaga natin patawarin pa dahil paulit-ulit na yung pagkakasala at pagkakamaling ginagawa, mga minamahal. Pero hindi po yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Anong gusto ng mahal na Panginoon? Ilang beses tayo magpapatawad, mga kapatid. Kindly po, basahin po natin ang aklat po ni San Mateo, Kapitulo 18, 21 at 22, at isunod ang Lucas 17, 3, 4. Dito po sa sulat ni Mateo, Kapitulo 18, ang versikulo 21 hanggang 22. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang makakasala ang aking kapatid laban sa akin na sa'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitungpung pito. Dito po sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. At kung siya ay makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong babalik sa iyo na sasabihin, pinagsisihan ko, patatawarin mo siya. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, siguro, lahat naman tayo nakaka-experience po ng ganyan. Amen? Na minsan may tao na talagang nagkakamali sa atin. And sabi ng ating mahal na Panginoon, sabi nga ni St. Peter sa ating mahal na Panginoon, sabi niya, mahal na Panginoon, ilang bisis bang magkakasala itong kapatid ko para patawarin ko siya? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko sinasabi sa iyo na 7 beses, kundi makapitumpong 7 beses. 70 times 7. Ganon kahaba, ibig sabihin, ganon kahaba ang pagpapasensya natin, ganon din kahaba ang pagpapatawad natin. Sabi ng ating binasa sa Lucas, mga minamahal, sa aklat ni San Lucas, kung makapitong beses magkasala yung kapatid mo, isang araw lang. Sabi rin, kung sa isang araw, 7 beses na magkasala sa iyo, at 7 beses din siyang babalik sa iyo at sabihin na pinagsisisihan ko yung nagawa ko, patawarin mo siya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po ay magsabing, praise the Lord. Pag pinatawad mo, mga minamahal, ibig sabihin, sabi nito, true forgiveness. Yung totoong pagpapatawad, kalimutan natin. Amen? Huwag na tayong, ang nagpapatawad, hindi po tayo mag-iisip kung paano natin gagantihan. Kung ano pang pwede natin gawin para gantihan natin yung nagkasala sa atin. Hindi po totoong pagpapatawad yon. Ang totoong pagpapatawad, hindi ka nag-iisip gumanti ng kahit anong paraan na gusto mo. Ang totoong nagpapatawad, kinakalimutan mo kung anong ginagawa niya. Bagkus ipapanalangin natin sila, papurihan natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Patawarin natin sila, kalimutan natin, mga minamahal. Hindi po madali gawin yon.
Pero dahil iniibig natin ang Diyos, gusto natin nakalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Pinoon. Dahil tayo nagkakamali din, nagkukulang din. Humihingi din tayo ng tawad sa Diyos. Ang gusto natin, patawarin tayo. Kaya ginagawa rin natin sa ating kapwa ang mga bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. 70 times 7, mga minamahal. Sa atin, lalo sa mga magkakapatid sa mahal na Panginoon. Napakalaki po mga minamahal ng benepisyo kapag tayo po ay laging handang magpatawad sa ating kapwa. Dahil pag ginagawa natin yan, mga minamahal, iniingatan natin yung inner peace natin. Kapag tayo po'y handang magpatawad, mga minamahal, mananatili po yung kapayapaan ng puso at isipan sa atin, mga minamahal. Amen? Mananatili po yung happiness and joy sa ating puso. Dahil kapag hindi tayo nagpatawad, mga minamahal, wala tayong totoong joy, mga minamahal. Wala tayong totoong kasiyahan at kagalakan sa puso. Tingnan niyo po ang isang taong handang magpatawad sa taong nagkamali sa kanya. Kahit anumang laki ng kasalanan na gawa, pero pinatawad niya. Nakakatulog siyang katulad ng isang sanggol. Payapa ang kanyang isip, payapa ang kanyang puso. Mananatili ang kasiyahan sa kanya. Hindi ninanakaw ng kaaway, mga minamahal. Hindi ninanakaw ng mga bagay na ito, mga kapatid, yung totoong kasiyahan at kapayapaan sa kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sa aklat po mga kapatid ng Mateo, na kung saan mayroon pong dalawang alipin, mga kapatid, na ang isa po mga minamahal ay nagkaroon siya ng pagkakautang sa kanyang Panginoon. Purihin ang mahal na Pinoon. Lumapit siya sa kanyang Panginoon, pinatawad siya, kinalimutan yung lahat ng kanyang pagkakautang. Ganon din mga minamahal, ang ginawa naman ito, mga minamahal, yung isang alipin, ano pong ginawa niya, mga kapatid, sa kapwa niya alipin? Bakit po hindi nalugod ang Panginoon niya sa kanya? Sabi po ng aklat po ni San Mateo, kindly po, 18:23 hanggang 35. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 18, talatang 23 hanggang 35. Ito po ang nasusulat. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya ay magpasimulang makipaghusay, ay hinaharap sa kanya ang isa, sa kanya ay may utang na 10,000 talento. Datapwat, palibhas ay wala siyang sukat ibayad, pinag-utos ng kanyang Panginoon na siya ay ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping iyon ay pinawalan siya at pinatawad sa kanya ang utang. Datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya ay may utang na 100 denaryo. At kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at tamanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya ay ayaw at yumaon at siya ay pinagbilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay namanglaw siyang lubha at nagsiparoon at sinaysay sa kanyang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang mga kayo'y pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at binigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang siya ay magbayad ng lahat ng utang. 35. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan. Kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ng kanyang kapatid. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malapinoon. God bless you po. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, ang aral sa ating binasang talata, mga minamahal. Yung isang alipin, ang utang niya sa kanyang Panginoon, 1,000, mga minamahal. Ang sabi rito, siya ay may pagkakautang na 10,000 talento ang kanyang pagkakautang sa kanyang Panginoon. Samantalang yung kanyang kapwa alipin, mga minamahal, ang utang sa kanya ay 100 lamang, mga kapatid.
Purihin ng malapit. Napakalaki kung ikukumpara yung pagkakautang niya kaysa doon sa kanyang kapwa. Ngunit sa laki ng kanyang pagkakautang sa kanyang Panginoon, dahil siya'y humingi ng habag, humingi ng paumanhin sa kanyang Panginoon, humingi ng tawad sa kanyang Panginoon, nahabag sa kanya ang kanyang Panginoon. Amen? Ang sabi sa binasa natin, pinatawad siya at kinalimutan ang lahat ng kanyang mga pagkakautang. Ngunit yung kanyang kapwa alipin na yung nagawa lamang ng pagkakautang sa kanya, 100 lamang. Tandaan po natin, yung utang niya, 10,000. Yung sa kapwa niya alipin, 100 lamang. Alin na mas malaki? Ang napakalaki, ang layo ng diferensya. Pero kahit malaking pagkakasala niya, mga minamahal, kahit malaking pagkakautang niya, despite of that, pinatawad siya ng kanyang Panginoon. Amen? Pero yung kapwa niya, mga minamahal, ang liit lang na bagay na pagkakautang sa kanya, sa humihingi ng habag sa kanya, mga minamahal, na siya patawarin, na siya ay pagbigyan, at babayaran niya rin later on. Ngunit hindi niya pinagbigyan. Anong ginawa niya? Sabi rito, mga minamahal, hinawakan sa leeg at sinakal niya. Grabe mga kapatid, ganun ang ginawa niya. At pagkatapos, pinabilanggo pa niya, mga minamahal. Kaya nung nalaman ng mga kapwa niya alipin ang ginawa niya sa kanyang kapwa, mga minamahal, hindi po natiis ng kanyang mga kapwa alipin, isinumbong doon sa kanilang Panginoon. Natuwa ba yung Panginoon niya? Hindi po natuwa. Sabi ng kanyang Panginoon sa kanya, ikaw, hindi ka nahabag sa kapwa mo alipin. Dapat sana kung papaano kita kinahabagan at kinaawaan, ganon ka rin nahahabag sa iyong kapwa. Pero hindi ganon ang ginawa mo. Bagkos ipinabilanggo mo po siya, sinakal mo. Kaya hindi natuwa yung kanyang Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa magbayad sa kanyang utang. At ang sabi rin sa 35, ganon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ang bawat isa sa kanyang mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya ganun kahalagang magpatawad. Total, Holy Supper natin ngayon, mga minamahal. Na bago tayo sasalo sa banal na hapunan, saliksikin natin ang mga puso natin. Kung mayroon pa tayo mga itinatagong mga hinanakit, galit, puot, alisin na natin yan, mga minamahal. 2026 na. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. At tandaan po natin hanggat naandyan yan, mga minamahal, hindi natin pinapakawalan yan, wala kang tunay na kaligayahan sa puso mo. Hanggat andyan ang galit at puot sa puso natin, hindi tayo marunong magpatawad, wala tayong inner peace, wala tayong totoong kapayapaan, mga minamahal. Araw-araw na lang iniisip mo kung ano yung ginawa niya sa'yo. Amen? Wala ka ng peace of mind, nagka-anxiety ka na, hanggang sa nagka-depression ka na, kakaisip mo ng ginawa niya sa iyo. Pero kung pinatawad mo na siya at kinalimutan mo na, bahala ng mala Panginoon sa iyo, makakatulog kang payapa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Bakit? Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, vengeance is mine. Amen? Sabi ng mala Panginoon, huwag kang gaganti. Huwag mo hayaang magkasala ka. Dahil lamang gusto mong gantihan yung nagkamali sa iyo. Bagkos ibigay mo sa malapin, ipanalangin mo, hayaan mong mahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Mga minamahal. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, lagi tayong malinis. Sapagkat anytime babalik ang mahal na Panginoon, gusto niya sa pagbalik niya, lahat tayo'y nakahanda na sasalubong sa Kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang sabi po rito mga kapatid, why we should practice forgiveness. Bakit kailangan na sanayin natin yung sarili natin na tayo po ay laging magpapatawad, mga minamahal. Tandaan po natin yung binasa natin kanina, kung yung kapatid mo, 7 beses magkakasala sa isang araw, at 7 beses din siyang babalik sa iyo, at hihingi ng tawad at pagsisihan yung kanyang ginawa, ang sabi ng Malapinon, patawarin mo siya. Amen? Kaya ba ng Kristiyano yon? Kaya po ba natin yon? Dahil hanggat andyan, hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, maliit ang mundo natin. Amen? Bakit? Dahil pag nakasalubong mo, kahit maluwag yung daan, sisiksik ka doon sa gilid na gilid, huwag mo lang makasalubong. Di po ba? Kung minsan sasabihin natin, pinatawad ko na yan, pero ayaw kong makita. Pinatawad ba yon? Ayaw makita? Dahil ang sabi nga, ang totoong nagpapatawad, kinakalimutan niya anuman ang nagawang kasalanan sa kanya. Amen? Bagkos, mga minamahal, gantihan natin ang pag-ibig. Paghariin natin, gumawa tayo, mga minamahal, ng mabuti. Amen?
Yung mga nagkasala sa atin, sabi nga ng Biblia, yung kaaway mo kapag nagutom, mga minamahal, wag mong gantihan. Kapag nagutom siya, pakainin mo siya, bigyan mo siya ng pagkain. Pag nauhaw siya, painumin mo siya. Pag nakita mo siyang walang damit, damitan mo siya. Kaaway mo yon. Magagawa ba natin yon? Magagawa natin. Dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang tunay na kasiyahan, mga minamahal, ang tunay na kapayapaan at kagalakan, mararamdaman natin kapag wala tayong itinatagong anuman na bigat sa ating mga puso at sa ating mga damdamin. Amen? O di po ba, pag wala kang kaaway, mga minamahal, lagi kang handang magpatawad, totoo yung ngiti mo. You can give your best smile. Amen? Totoong ngiti. Amen. Kaya ba nating ibigay sa kaaway yung totoong ngiti? Amen. Kaya, bakit po? Dahil nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil kung tayo lang, hindi natin kaya yon. Pero dahil kasama natin ang mahal na Panginoon, ipanalangin natin palagi, mga minamahal. Sabi rito, why we should practice forgiveness. Dahil una, ang sabi po rito, mga minamahal, forgiveness makes us happier. Forgiving others can make people happy. Di po ba? Ang pagpapatawad, mga minamahal, hindi lamang yung pinatawad mo ang magiging masaya. Pati ikaw sa sarili mo, magiging totoong masaya ka. Amen? Dahil pag nagkita kayo, kaya niyong mag-shake hands. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nagkasalubong kayo, pwede kayong magbatian. Amen? Lanay magsabing, praise the Lord. Totoong happy tayo, mga minamahal. Bakit? Wala tayong galit. Wala, mga minamahal, hindi natin tinatago yung ating mga hinanakit, mga minamahal. Lagi tayong handang magpatawad. Pangalawa, sabi rito, ang benefits, mga minamahal, forgiveness, improve our health. O di po ba, nakakatulong pala. Kapag marunong tayong magpatawad, nai-improve pala yung health natin. Amen? Amen. Dahil pag di tayo marunong magpatawad, baka high blood din tayo. Umakyat yung dugo sa ating ulo. Amen? Di po ba? Hanggang sa hindi ka na makatulog dahil iniisip mo yung ginawa niyang kasalanan. Pero kapag nagpatawad ka, mga minamahal, mai-improve yung health ng katawan mo, yung kalusugan mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Makakatulog ka ng 8 oras sa isang gabi. Yung iba nga sobra pa. Amen? Makakakain ka ng maayos kasi wala kang iniisip, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, isa pa sa benefits, mga minamahal, na kapag tayo po'y marunong magpatawad, forgiveness, sustain relationship. Forgiveness can stop our relationship before it dissolve. Ano pong ibig sabihin, mga minamahal, na kapag papatibay ng relasyon, kapag ka ang bawat magkakapatid sa mahal na Panginoon, bilang mga Kristiyano, mga minamahal, dahil hindi naman, sabi ko nga, we are not perfect, mga minamahal. Talagang minsan, mga kapatid, hindi natin nababantayan yung ating mga sarili. Kung minsan nakakapagsalita tayo na hindi natin namamalayan, masakit na sa iba, mga minamahal. Amen? Kung minsan nakakagawa tayo, mga minamahal, isang bagay na hindi maganda sa ating kapwa, mga kapatid. Pero kung handa tayong magpatawad at handa tayong tumanggap ng ating pagkakamali, ang sabi rito, mga minamahal, makapagpapatibayan ang relasyon ng magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung minsan, pag walang forgiveness, may mga Kristiyano nawawala na lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Ayaw kasing makita kung sino yung nakagawa ng mali sa kanya. Kung ayaw niyang tumanggap ng pagkakamali, mga minamahal, ayaw niyang tumanggap ng pagpapatawad, mga minamahal, ang nagiging resulta kung minsan nawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. So hindi po magiging maganda, hindi po magiging healthy yung relationship. Hindi lamang po sa magkakapatid sa mahal na Panginoon. Kahit nga po, mga minamahal, sa mga magkakapatid sa pamilya, mga minamahal, kapag laging may pagpapatawaran sa loob ng magkakapatid ng isang pamilya, mga minamahal, nas magiging matatag at matibay ang kanilang samahan bilang pamilya. Amen? Maging sa mag-asawa, mga minamahal. Kapag ang mag-asawa ay lagi pong handang magpatawad, mga minamahal, sa kanya, sa bawat isa, mga kapatid, nakapagpapatibay po ng relasyon ng mag-asawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. O kaya pagka may handang laging magpatawad, laging tumanggap ng pagkakamali, wala pong division. Amen? Amen? Hindi tayo magkakaroon ng division, mga minamahal. Bakit?
Dahil tinatanggap natin yung apology, yung paghingi ng tawad ng kapwa natin, tinatanggap natin sarili, nagkamali tayo, mga minamahal. Sabi nga, mga kapatid, ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kaya? Amen? Dahil gusto nating paluguran ang mahal na Panginoon, kung minsan mahirap mang gawin para sa atin, gagawin natin yon, sisikapin natin, ipapanalangin natin gawin yon para kalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi po rito mga minamahal, forgiveness can heal the wounds. Di po ba? Minsan maraming mga, kahit sa pamilya, mga minamahal, pamilya na yon, magkakadugo na. Kung minsan mga minamahal, naandun yung hindi pagpapatawaran. Kaya kung minsan mga minamahal, tumagal na, taon na, nakalipas na, mga minamahal hindi pa rin napatawad yung kanyang kapamilya. Kaya hanggang ngayon hindi nagbabatian. Wala pong reconciliation mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mahirap po kapatid kapag wala pong pagpapatawad. Sa atin po mga minamahal, sabihin natin, minsan hindi nga natin mabiblame yung iba. Sabihin naman natin, Brad, kasi hindi mo naranasan yung ginawa niya sa akin. Totoo po yun. Maaaring iba-iba po yung mga pangyayari sa buhay natin. Ulitin ko po, hindi natin gagawin ito mga minamahal dahil para lamang sa atin mga minamahal. Mga kapatid, gagawin natin ang magpatawad sa taong nagkasala sa atin. Gaano man kalaki ang ginawa niyang kasalanan, mga minamahal. Dahil ito po'y utos ng Diyos. Hindi ito inutos ng sino mang tao, kundi inutos ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ang sabi ng huling talata, mga minamahal, na ating babasahin, kindly po, pakibasa po last verse natin, Marcos 11:25. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 11, versikulo 25. Ito po ang sinasabi. At kailanman kayo'y katayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyong Ama naman nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Amen. God bless you po. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Gusto natin, pag nanalangin tayo, dinggin tayo ng Diyos. Amen? Di ba, pag nananalangin tayo, gusto natin pakinggan tayo ng mahal na Panginoon. Sa atin po, ano po ang turo ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord? Bago tayo manalangin sa Diyos, bago tayo humingi ng anuman sa mahal na Panginoon, ano muna ang unang hinihingi natin sa mahal na Panginoon? Amen? Unang hinihingi natin, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga pagkakamaling nagawa. At pag ang mahal na Panginoon ay napatawad tayo, mga minamahal, ang sabi rito sa binasa natin, nagsisipanalangin tayo, at kung handa tayo magpatawad sa ating kapwa, maging ang panalangin natin ay pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang maging hadlang sa ating mga panalangin. Ang mga panalangin natin makarating sa biyaya, sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maabot sa pandinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aabutin tayo na mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yaman din naman na sa araw na ito ay Holy Supper po natin, mga kapatid. Dahil ngayon ay Santa Cena, Holy Supper natin. Mga minamahal, saliksikin natin ang ating mga puso. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kalimutan natin, mga minamahal, yung mga bagay na piring magdulot ng kalungkutan at kalumbayan sa atin. Isipin natin palagi mga minamahal na mabubuting bagay na kalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa po dyan ay ang pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya kung meron tayong mga katampuhan dito, mayroon tayong mga kasamaan ng loob, bago tayo mga minamahal umuwi, bago tayo lumisan sa lugar na ito, pwede natin mga minamahal lapitan ngayon. Pwede natin kamayan at humingi tayo ng tawad sa bawat isa. Pwede natin mga minamahal lapitan upang tayo humingi ng papatawad at pagsisihan natin kung ano mga nagawa natin. Tanggapin natin ang pagpapatawad at paghingi at pagsisisi ng ating kapwa. Dahil ang sabi ng Biblia, pag ginawa natin yan, pinatawad natin ang ating kapwa sa kanilang kasalanan sa atin. Ang Diyos naman sa langit ay patatawarin tayo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong habang umaawit, mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng awiting ito, replace it with your love in my heart. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng awitin na yan, when there's hate, give me love. Kung mayroong galit sa ating puso, ipanalangin natin sa Malapino na bigyan tayo ng Malapino ng pag-ibig. Alisin ang Malapino ng galit at palitan ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos habang inaawit natin ang awiting ito. Kung mayroon po mga baguhan, mga minamahal, kindly po, lumapit po kayo sa harapan, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakiasis po sila, praise the Lord.
us hate, give me love, let us pride. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Unawain po natin ang mensahe ng awiting ito, mga minamahal. Where there's pain, don't let me stand deep inside. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. So replace it with your love in my heart. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Ibigay natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid, ang ating mga damdamin, ang mga kabigatan sa puso natin. Kung mahirap sa atin, humingi tayo ng tulong sa mahal na Panginoon upang tayo tulungan ng Diyos. Hallelujah. Glory to God, praise Jesus. Yes, Lord. Lift me up. Hallelujah. When I'm weak, Lord, let me falter. But if I fall, don't let me harbor bitterness inside. Yes, Lord, I want you to make it out. Hallelujah. Replace it with your love. Replace it with your love in my heart. Yes, Jesus. Replace it with your love in my heart. Hallelujah, hallelujah. Just take out all the hatred and cleanse every part. Replace it with your love in my heart. Lord, just say who wants to be like you. Living in your perfect love is everything I do. So now I'm yielding all to you. To take out every wrong I feel inside. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Jesus, just take out all the hatred and cleanse every part. Replace it with your love in my heart. Lord, just say who wants to be like you. Living in your perfect love in everything I do. So now I'm giving all to you. Take out every wrong I feel inside. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part. Replace it with your love in my heart. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga anak ng Diyos, mga minamahal. Sa lahat ng mga tagapagmana, mga minamahal ng langit, kinakailangan matuto tayo magpatawad, mga minamahal.
kung paano tayo pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ng ating mga kasalanan, mga minamahal, ating mga loved ones, ating mga kapitbahay. Pinagtatakwil tayo mga minamahal dahil din sa ating kasalanan. Ngunit nung tayo lumapit sa mahal na Panginoon, hindi niya tinignan mga minamahal ang ating mga pagkakasala. Pagkus nung tayo magpakumbaba, mga minamahal, pinatawad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ginawa ng Diyos, mga minamahal, ang mga bagay na yan, maging sa ating kapwa, mga minamahal, kinakailangan marunong tayo magpatawad. Katulad ng ating pinag-aralan, mga minamahal, sapagkat nais ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, malinis tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin yung ating tigilan Diyos. Everybody shall praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon. Kaya para po sa kapakanan ng mabaguhan, mga minamahal, purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Handa tayong patawarin na ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa sarili nating naisip natin mga bagay, mga minamahal na gawa natin sa ating buhay, na sa harap ng Diyos ay alam nating kasalanan, handa tayong patawarin na ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo mga minamahal ay taus-pusong magpapakumbaba. Kaya mga minamahal, para sa kapakanan ng babaguhan, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Tanggapin natin ang Diyos bilang hari na ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya. Pananampalataya sa iisang Diyos, mga minamahal. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, na siyang tagapagligtas. At ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakainam kayo magpatuloy, mga minamahal. Pangalawa, kinakailangan tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung aaminin natin na tayong makasalanan, mga minamahal, handa tayong patawarin na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At pangatlo, kinakailangan tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hindi po ibig sabihin, kapag tayo mga minamahal ay nagpabautismo, mga minamahal sa tubig sa pangalan ng Malaping Sus, nagpalit na tayo ng reliyon, sekta o denominasyon. Utos ito ng Diyos. Maliban ang tao ay panganak ng tubig at Espiritu, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Para pala makita natin ang kaharian ng Diyos, kinakailangan tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu. Yung nakikita niyo mga minamahal, nang umiiyak, umapatak ang luha sa kanilang mga mata, nanginginig, nag-speak in tongues, mga minamahal, iyan ang bautismo sa Espiritu. At ang Diyos po ang gumagawa niyan, mga minamahal. At para makamta natin yan, magpatuloy tayo. Kaya sa oras pong ito, tanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari na ating buhay. Itaas niyo po ang inyong 2 kamay at sambitin niyo po ang lahat po na aking sasambitin bilang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoong Sus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, in Jesus we pray. Kami naman po mag-pray para po sa inyo. Opo, dakilat, mapagpalat Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Malapang Jesus. Papasalamat po kami, malapanginoon, hallelujah, sa mga baguhan na ito, malapanginoon, na lumapit sa iyo, tumanggap sa iyo, malapanginoon. Idalangin po namin sa isa hapon na ito, pumasok ka sa kanyang puso na marami sa kasalanan. Hugasan mo siya ng banal na dugo, magos ako sa Kalbaryo. Sulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay, malapanginoon Diyos sa kalangitan. At dalangin din po namin sa iyo, malapanginoon, hallelujah, ang gumawa ng paraan. Siya'y magpatuloy at manatili hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapanginoon, at ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa Kanya, Panginoon. Ito po amo sa amot dalangin. Sa unat panalangin po namin, beloved Pastor. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin nating pinakamalaping Jesus, mga minamahal, sapagkat ngayon po mga minamahal ay ating Holy Supper.